Isang pagpalang araw po. Purihin po ang Panginoon, Brother Rajen, isang mangangaral po ng salita ng Diyos from Good Shepherd Baptist Church. At muli ay mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. At purihin po ang Panginoon dahil isang biyayang talata na naman po ang ating pong mapag-aaralan ngayong araw na ito. At nawa po ay maging isang napakagandang hamon. Sana ay maging isang pagpapala at tunay na biyaya po ito sa atin. At ito po ay ating pong kukunin sa aklat po ng mga awit. Mga awit, chapter 139, verse 1 hanggang verse 6. Ito po ang sabi ng Bible, O Panginoon, iyong sinisiyasat ako at nakikilala ako. Iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig. Iyong naunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Iyong sinisiyasat ang aking landas at ang aking higaan. At iyong kilala ang lahat kong mga lakad, sapagkat wala pa ang salita sa aking dila. Ngunit narito, O Panginoon, natatalastas mo ng buo. Iyong kinulong ako sa likuran at sa harapan, at inilapag mo ang iyong kamay sa akin. Ang ganyang kaalaman ay totoong kagilagilala sa akin. Ito'y mataas at hindi ko maabot. Salamat po sa biyaya ng salita ng Diyos. Sabi nga po ng unang talata, O Panginoon, iyong sinisiyasat ako at nakikilala ako. Ang ating pong pag-aaral ngayong umagang ito ay pinamagatan po nating Panginoon, nakikilala mo ako. Tayo muna po yung manalangin. Aming Diyos amang dakila at makapangyarihan sa lahat, isang magandang umaga po. Maraming salamat sa biyaya ng buhay. Maraming salamat dahil sa katotohanan na kung bakit kami po ngayon ay nandito ay dahil sa iyo pong katapatan po sa amin. Salamat kay salita mo, na siyang aming pong hugutan ng aming pong lakas at pag-asa kahit po sa mga panahon ngayon na napakarami pong problema, maraming kahirapan at kalungkutan. Lord O God, at this moment, we are asking for your Holy Spirit na siya pong mangusap sa bawat isa, na siya po ang magturo, na siya po ang magpaliwanag, Panginoon, at pagbigay ng biyaya sa puso ng bawat makakapakinig ng iyo pong mga salita. Maraming salamat o Diyos, purihin ka, maitaas ka. Ito po yung samot dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Salamat po sa Panginoon. Muli, Panginoon, nakikilala mo ako. Isa-isahin po natin ito mga minamahal. Sabi po ng verse 1, O Panginoon, iyong sinisiyasat ako at nakikilala ako. Well, isang katotohanan po na kung meron man pong pinaka-nakakakilala sa atin, yun po ay ang ating Panginoon. Kung meron mong pinaka-nakakaalam ng iyong buhay, yun ay ang Diyos. Ano po? Puso, isip, pagkatao, alam na alam na alam ng ating Panginoon. Ano po? Kaya mga kapatid, isa pong aplikasyon o implikasyon ng katotohanang alam ng Diyos ang lahat sa atin ay yung puntos na kung siya po ang nakakaalam at nakakakilala sa iyo. Ibig sabihin, siya yung dapat nating unang-una at dapat na tinatakbuhan dahil alam niya ang iyong pangangailangan. Alam niya kung ano ang iyong pinagdadaanan. Alam niya kung ano ang iyong pinaka-nararamdaman. May mga tao tayo minsan na tayo po ay nilalapitan at minsan hindi natin nakukuha yung mismong kailangan natin. Why? Kasi hindi talaga nila naiintindihan ang ating mga nararamdaman. Hindi talaga nila naiintindihan ang ating mga nararanasan. Ano po? Kaya minsan, nadidisappoint lang tayo. Tayo nabibigo, tayo po ay discourage lamang. Ano po? At yun pong nakakalungkot. Bakit? Kasi nga, yung katotohanan na alam natin na ang Diyos naman talaga ang solusyon. Ang Diyos naman talaga ang pinakakailangan natin. Pero ano yung ating ginagawa? Minsan, sa huli na natin siya tinatawag. Minsan, last resort na lang natin na mag-pray. Minsan, ang dami na agad nating nagawa at tatakbuhang mga tao, and yet, hindi pa tayo lumalapit sa Panginoon. Lord, sinisiyasat mo ako, at kilala mo ako. Alam niya ng Panginoon, kilala ka ng Diyos. Kaya kung meron ka mang pinaka-priority, number 1 sa list mo, sa mga dapat mong lapitan at tawagan pag ikaw may pangangailangan, yun ay yung Diyos.
Opo, yun na yung Diyos. Sa tingin mo, sino ang pinaka nakakaalam kung paano ayusin ang isang nasirang device? Halimbawa ay cellphone. Ano po? Hindi po ang mekaniko. Hindi po ang electrician. Alam niyo po kung sinong pinaka nakakaalam kung paano ayusin ang isang sirang-sira na isang device. Hindi po yung basag kundi yung may problema lamang sa kanya talagang function. Alam niyo po kung sino? Yung nag-imbento nun, yung gumawa nun, yung nag-assemble nun. Bakit? Kasi kabisado niya yon dahil utak niya yon. Opo. At ganun din po tayo. Bilang tayo po ay mga tao na ang Diyos po ang lumikha sa atin. Siya po ang pinaka makakapag-ayos at makakatulong sa bawat isa sa atin. O Panginoon, sinisiyasat mo ako at nakikilala mo ako. Kaya sana kapatid, unang implikasyon ng katotohanan ito, ikaw ay sa Diyos umasa. Ikaw ay sa Diyos lumapit dahil ikaw ay kilala niya. Kilalang kilala ka niya. At sunod, sabi ng verse 23, iyong nakikilala ang aking pag-upo, ang aking pagtindig, iyong naunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Iyong sinisiyasat ang aking landas, yung dinadaanan mo, lakad mo, ang aking higaan, pati yung pagtulog mo sa kama. At ang iyong kilala ang lahat kong mga lakad, yung mga desisyon mo sa buhay, alam din ng Panginoon. Ano naman pong implikasyon ng katotohanan ito na tayo'y kilalang kilala ng Diyos sa bahaging yan? Well, alam niyo po, alam ng Diyos ang iyong nakaraan. Alam ng Diyos ang iyong naging buhay. Alam ng Diyos ang iyong kaibuturan ng puso at buhay. Yung mga bagay na sekreto mo sa iba, alam na alam niya ng Diyos. Mga bagay na hindi mo ika nga ay pinagkakalat, yan ay malinaw sa Panginoon. Actually, mas kilala nga ikaw ng Diyos kaysa sa kilala mo ang iyong sarili. Oo, katotohanan yun. Ganyang katindi ang ating Panginoon. Kilalang kilala kaniya. At ang katotohanan, mga kapatid, alam niya kung gaano tayo karami. Alam niya kung gaano tayo kadaming mga bagay na nagawa sa ating buhay na hindi magaganda. Alam niya kung ano po ang ating mga nakaraan. Alam niya kung ano ang ating mga pinaggagawa. Kahit hindi alam ng iba, alam ng Diyos ang ating puso, ang ating isip, ang kaibuturan ng ating mga pagkataong ito. And yet, bagaman alam niya yon, sa katotohanan, mahal na mahal ka pa rin niya. Binigay pa rin niya ang kanyang buktong na anak sa iyo. Binigay niya po ang ating Panginoong Jesucristo na matay doon sa krus ng Kalbaryo kahit alam niya kung gaano ka kasama. Bigyan ko po kayo ng isang example. Halimbawa, isa pong lalaking nanliligaw. Balak ng ligawan si babae. Nagagandahan siya, natutuwa siya, at talagang tipo niya. Pero nung nalaman niya na yun pala ang kanyang ugali, yun pala ang kanyang nakaraan, yun pala ang kanyang mga pinaggagawa, at ganun pala ang taong yun, usually, ang mga lalaki na turn off. Tama? Ay, hindi na pala. Parang mali pala. Parang hindi pala siya bagay sa akin. Ayoko na. Hindi kami magkakaayos dahil hindi ko kasi nagustuhan. Well, sa tao yun. Pero ang Diyos, tinignan ka niya, napakarami, napakasama, napakamakasalanan. And yet, pinatunayan pa rin niya ang kanyang pagmamahal sa pamagitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak. At yung Diyos ngayon nagkatawang tao at namatay doon sa krus ng Kalbaryo para sa mga masama. Mga kapatid, kaibigan, ganyang katindi ang ating Panginoon. Kilala ka niya. Kilalang kilala ka niya. And yet, mahal na mahal ka pa rin niya. At ang katotohanan yung pa kapatid ito. Grabe. Alam nga niya na ikaw sa mga oras na ito, ang tunay mong kailangan. Isipin niyo po, alam ng Diyos kasi ang pinakakailangan natin sa buhay. Kung ang problema po ng mundong ito ay virus, sana nagpadala na lamang ang Diyos ng isang doktor.
Kung problema ng ng mundong ito ay dahil malungkot at depressed ang mga tao, sana isang clown o entertainer ang pinadala ng Diyos. Kung ang problema ng mundong ito ay edukasyon dahil walang alam ang tao, sana dinala ng Diyos ay isang tagapagturo. Tama? Kung kailangan ng tao ng mundong ito ay pera, sana isang businessman, billionaire, millionaire, trillionaire na lamang ang binigay at namudmod na lamang ng pera ang Diyos. Well, hindi po kasi yun ang pinakakailangan ng mundo. Ang problema kasi ng mundo, kasalanan, at ang kailangan naman di kapatawaran, kaya ang kanyang pinadala ay ano, ang kanyang bugtong na anak, isang tagapagligtas. Ang kanyang pinadala. Why? Kasi kilala tayo ng Diyos at alam niya ang pinaka-kailangan natin. And in relation to that, kaibigan, sabi ng verse 4, sapagkat wala pa ang salita sa aking dila, ngunit narito, O Panginoon, natatalastas mo ng buo. Ano pong pinakikita dyan? Na kahit ikaw ay hindi pa nagpe-pray, alam na ng Diyos ang lalabas sa bibig mo. Alam na niya. At actually, alam niyo po mga kapatid, kahit nga minsan hindi mo na masabi sa sobrang lungkot, sa sobrang iyak, sa sobrang depressed, kahit nga lumuha ka na lamang, alam ng Diyos ang iyong sinasabi. Dahil hindi lang siya nakikinig sa iyong bibig, kundi alam niya ang laman ng puso mo kung ano talaga ang kailangan mo. Kaya kapatid, kaibigan, huwag kang mahiyang lumapit sa Panginoon. Huwag kang mahiyang mag-pray sa Kanya. Huwag kang mahiyang tumawag sa Kanya. At higit sa lahat, huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya, kapatid, na manampalataya sa ating Panginoon. Lumapit ka sa Kanya. Pagtiwalaan mo siya. Magbago ka na ng buhay. Magsisi ng iyong kasalanan. At ito na ang panahon upang ikaw ay magbalik loob sa Kanya. Dahil kapatid, kilala ka niya, alam niya ang buhay mo, and yet minahal ka pa rin niya. At alam niya ang kailangan mo ay si Jesus. Alam niya na ang makakatulong sa iyo ay ang Panginoon, kaya huwag mo nang palampasin ang pagkakataong ito na ikaw ay magbalik loob sa ating Panginoon. Yes. Yes, kaibigan. Sana ay huwag mong palampasin ang mga ganitong mga pagkakataon. Ano po, dami nang nangyayari sa mundong ito. Iyan ay pagpapaunawa sa iyo ng Diyos na ikaw ay talagang nangangailangan sa Kanya. Ipinararamdam niya sa iyo kung ano talaga ang pinaka-mahalaga sa buhay na ito. At uli, verse 5 and 6, iyong kinulong ako sa likuran at sa harapan at inilapag mo ang iyong kamay sa akin. Ang ganyang kalaman ay totoong kagila-gilala sa akin. Ito'y mataas at hindi ko maabot. Wow. Alam niyo po, sa mga mananampalataya po na nakikinig dito, sa mga Kristiyano talagang tunay na may katiyakan ng buhay na walang hanggan, alam mo, kaibigan, kilala ka ng Diyos. Alam niya na tayo pasaway. Alam niya na tayo minsan nalilihis ng landas. Pero nyo, sabi ng Panginoon, ikinulong ka niya. Harap, likod, at pati ibabaw para wala kang takas. Why? Ganun kanya pinahahalagahan. Ayaw kanyang mawala. Ayaw kanyang makatakas. Why? Kasi mahal na mahal ka niya. Inangkin ka niya. Ikaw talaga'y possession na niya. At ikaw ay kanyang iniingatang mabuti upang wag na muling mapawala pa at bumalik na naman sa mundong ito na punong-puno ng kasalanan. Yan ang ating Panginoon. Yan ang ating Diyos. At ang kamangha-mangha nito, mga kapatid, mga minamahal, si Jesus po ay namatay sa krus kahit alam niya, kaibigan, na ikaw ay makasalanan noon at alam niya ikay magkakasala pa ulit. Alam ng Diyos yun. Kilala ka niya. Alam din niya kung ano mga gagawin mo pa sa mga sa buhay na ito, sa mga pagkakataon pa. Alam niya yun. And yet, hindi ito tumigil, hindi ito nakapagpigil, hindi ito pumigil sa kanya para hindi gawin ang pagbibigay ng kanyang buhay dahil gano'n na lang niya tayo minamahal. Yan ang Panginoon. Yan ang ating Diyos. Yan ang ating tagapagligtas. Kaya kaibigan, ngayong araw na ito, sana mas lalo mong mahalin ng Diyos. Kung hindi ka patiyak ng buhay na walang hanggan, manampalataya ka sa Panginoon. Mahal ka niya. Kilala ka niya. Alam niya ang buhay mo. Ano po, sabi nga ng isang quotation na nabasa ko dati, ang Panginoon ang pinaka nakakakilala sa iyo, ang kasamaan mo at karumihan. And yet, siya pa rin ang pinaka nagmamahal at nakakaunawa sa iyo. Salamat po sa Panginoon, o Diyos.
nakikilala mo ako. Salamat po sa Panginoon. Tayo po'y manalangin mabilis. Diyos sa mga nasa langit, isang magandang gabi. Purihin ka, maitaas ka, maluwalhati ka. Salamat po sa iyong mga salita. Nawa nga po, naging isang pagpapala po ito sa lahat ng nakinig. At Lord, kayo po kumilos sa puso ng mga taong nakakinig na nakaunawa na yung salita. Sana'y sila'y manampalataya kay Jesucristo bilang Panginoon nila at tagapagligtas. Maraming salamat o Diyos. Mataas ka. Ito po isang dalangin namin. Pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Yan, salamat po. Purihin po ang Panginoon at nawa kayo po ay pagpalain ng Diyos ngayong araw na ito. God bless po.